Sa loob ng pinakabuod ng kadiliman at kapangyarihan, Heavenly Demon Divine Cult Palace. Walang preno ang tensyon dahil ang pormal na nakaharap sa rurok ng sekta ay ang tanyag na pinuno ng Penal Law Hall. Lumuhad si Gugo habang nakatungo ang kanyang ulo sa harap ng dambuhalang presensya ng pinuno. Yan na po ang kabuuan ng aking opisyal na ulat, Panginoon. Subalit tila ba hindi lamang yan ang lahat ng mayroon sa likod ng mga kaganapang ito. Nananatiling tahimik ang absolute ruler ng kontinente, na nag-iiwan ng isang napakabigat at nakalulunos na pressure sa buong silid. Huminga ng malalim si Gugo sabay bitiw ng balita tungkol sa ating bida, at isa pa, ang ating third young Lord Sorayang, ay opisyal nang nakarating sa rurok ng Ultimate Demon Realm. Ang pambihirang antas ng kapangyarihan na kinatatakutan ng lahat, pormal nang nakuha ng ating bida. Akala ni Gugo ay mayroon siyang hawak na groundbreaking news, subalit casual na sumagot ang Demon Lord ng may absolute indifference, batid ko na ang bagay na yan. Ang Demonic Judgment Pavilion ay pormal nang humiling ng ulat sa akin noong 10 araw na ang nakalilipas, at doon pa lamang ay ipinaalam na nila sa akin ang katotohanan yan. Sabi ni Gugo sa kanyang isipan, ganoon pala. Ang ating kagalang-galang na Demon Lord ay matagal niya na palang alam. Walang kahit anong sikreto ang makaliligtas mula sa paningin ng pinakamataas na halimaw. Biglang nagbago ang tono ng Demon Lord habang nakatingin sa ibaba ng kanyang trono. Gugo? Gaano na nga ba katagal ang pormal mong pananatili sa lugar na ito? Yumukod si Gugo ng may absolute respect, 26 na taon po, Panginoon. Muling nagsalita ang Demon Lord, isang napakahabang panahon na pala kung ganoon, at gaano ka na rin katagal na nakatalaga bilang pinuno ng buong Penal Law Hall? Sumagot si Gugo na may panginginig ang boses, 10 taon po, Panginoon. Dahan-daang sumandal ang Demon Lord habang binabalatan ang istruktura ni Gugo. Bitaw ng Supreme Leader, nabisita ko na ang mga piitan ng iyong Penal Law Hall ng isang beses noon. Ito ay isang dambuhala at nakalulunos na underground fortress. Sumagot si Gugo ng napakakumbaba, wala naman po itong anumang espesyal. Bumagsak ang isang bihirang pagkilala mula sa bibig ng Diyos ng sekta, hindi, nagagawa mong magamit ang iyong natatanging talino. At yan ang mismong dahilan kung bakit lubos kitang nagugustuhan. Napatigil ang puso ni Gugo sa tindi ng papuri, nanginginig ang kanyang boses, aking itatanim ang bagay na yan sa aking isipan. Sabi ng Demon Lord, ikaw ay malaya nang makakaalis. At sa sandaling yun, pormal nang lumabas si Gugo mula sa silid. Kasunod ng paggiba sa kanyang pader, dahan-daang tumingin ang Demon Lord sa direksyon ng labas ng palasyo. Sabi ng Demon Lord, huwag mong ituon ang iyong pansin sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. At huwag mong hayaang lamunin ang iyong sarili sa pagkadismaya, aking disipulo. Sa isang liblib at misteryosong kagubatan kung saan ang hangin ay nanginginig sa tindi ng chi. Pormal nang tinapos ng ating Lodi ang isang serye ng napaka-ridiculous na pagsasanay. Huminga ng malalim si Sorayang sabay bagsak ng kanyang sovereign internal monologue, ang tindi. Sapat na siguro ang antas na yan para sa mga sandaling ito. Pormal ko nang natapos ang pag-inspeksyon sa aking mga sagradong demonic arts. Matapos ko nang maabot at makatapak sa rurok ng Ultimate Demon Realm, ang aking tanyag na 9 Depths Demonic Arts ay tuluyan ng nagbago. Binalatan ng ating bida ang structural evolution ng kanyang impyernong sining. Sumasabog ang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, ang dating 5 pintuan ng impyerno, ay kasalukuyan ang naging 3 na lamang. Ang tanyag na Spirit Guard Gateway at ang Heaven and Earth Gateway ay pawang mga simpleng daanan na lamang na nag-aakay patungo sa Ultimate Demon Realm. Ngayong opisyal ko nang natapakan ang realm na yun, hinding-hinding ko na muling bubuksan ang mga pintuan na yan. Ito na ang pormal na pagsisimula ng isang ganap na bagong pasukan patungo sa impyerno. Nanlisik ang mga mata ng ating bida habang binibigkas sa kanyang isip ang pinakamalupit na sining ng kamatayan. Sa oras na ang dambuhalang pintuan na iyan ay tuluyan na magbukas, mabilis akong makababalik sa antas at level kung saan ako nakatayo sa aking nakaraang buhay bago ang aking kamatayan. Tiyak na mangyayari yun sa lalong madaling panahon kung magpapatuloy lamang ako sa ganitong katinding training gaya ng aking ginagawa, subalit ang pinakamalaking problema sa kasalukuyan ay, ang sining ng demonyo sa loob ng kanyang ugat ay pilit na sumisigaw para sa isang marahas na pagbabago. Isang simpleng suntok lang sa hangin nang walang kabog-abog. Ang buong dambuhalang bamboo forest sa kanyang harapan ay mabilis na sumabog at nadurog sa tindi ng puwersa.
Tiningnan ng ating bida ang mga nasirang bambo habang formal na kumukunot ang kanyang noo sa tindi ng imbalance. Bitaw ni Sorayang nang may pagtataka, masyado itong malakas. Ano ang nangyari sa lahat ng aking precision at mga detalye? Inalisa ng ating bida ang kontaminasyon ng kanyang dating banal na sining. Nanlilisik ang kanyang purong itim na chi, matapos kong formal na matutunan at maabsorb ang demonic arts. Ang aking orihinal na heaven elevation technique ay tuluyan ang naging mapanira at napakarahas. Bumagsak ang pinakamabigat na realization ng ating bida na magpapabago sa kanyang tactical battle sa hinaharap. Dahil sa tindi ng malupit at mapanira na lakas nito, sigurado ako, na hinding-hindi ko na ito magagamit ng sunod-sunod gaya ng palagi kong ginagawa noon sa aking mga nakaraang laban. Nabawasan ang combo points ng ating bida, ngunit napalitan naman ng isang absolute one-hit catastrophic damage ang bawat bitaw ng kanyang kamao. Sa loob ng nagliliyab na masukal na kagubatan, mabilis na bumasag ng liksi ang ating bida. Habang lumulusot sa bawat dambuhalang kawayan ng may makakalulang bilis, formal na nag-o-overdrive ang kanyang internal analysis, ang aking sining, ang Nine Heavens Contraction Divine Steps ay nananatiling napakalakas. Subalit ang mismong teknik na ito at ang aking bagong demonic energy ay nag-aaway. Ang lahat ng kalamnan at muscles sa aking katawan ay formal nang itinatakwil ang teknik na ito. Nanlilisik ang mga mata ng bida habang nararamdaman ang tindi ng bigat sa kanyang katawan. Kailangan ko ng mas mahabang panahon upang tuluyang burahin ang pressure na ito sa aking katawan na siyang nagpapabagal sa aking mga kilos. Ang aking buong katawan ay tuluyan ng nagbago mula nang narating ko ang realm na ito. Binalatan ni Sorayang ang pinakabuod ng kanyang nakaraang abilidad. Bagsak ng absolute realization, ang tanging dahilan kung bakit nagagawa ko itong magamit ng napakalaya noon, ay dahil ang aking mga karanasan bilang isang assassin ay lubos na superior. Subalit iba na ang sitwasyon ngayon, ang katawan ko ngayon ay naghahangad at sumisigaw para sa isang ganap na bagong martial arts. Napagtanto ng ating bida na ang kanyang pisikal na katawan ay refleksyon lamang ng kanyang totoong kaluluwa. At ang ibig sabihin niyan, ang aking isip at wisyo mismo ang siyang naghahangad nito. Hindi ko lamang ito namamalayan, ang pambihirang hangarin para sa pagwasak. At sa sandaling napagtanto ko kung ano nga ba ang aking totoong ninanais, ang aking katawan at isip ay tuluyan ng naging isa. Ang tatlong sagradong elemento, mabilis na nag-fuse sa loob ng kanyang ugat. Bitaw ng bida, wala na akong ibang pagpipilian. At sa sandaling yun, isang dambuhala at nakalulunos na ilusyon ng kanyang dating katawan noong siya ay asasin pa sa nakaraang buhay ang formal na lumitaw sa kanyang harapan. Ang kanyang dalawang tanyag na sining ay umalingaw-ngaw sa hangin, Heaven Elevation Technique, Nine Heavens Contraction Divine Steps. Tiningnan ito ng ating bida gamit ang kanyang purong itim at aroganteng mga mata sabay pakawala ng pinakamabigat na hatol, isang kawalan. Subalit kailangan ko na kayong tuluyang kalimutan. Ang dambuhalang anino ng kanyang nakaraan ay dahan-daang naglaho na parang abo sa hangin habang bumabagsak ang kanyang napakalalim na pamamaalam. Ang mga sining na ito, ang siyang nagpapanatili sa akin na mabuhay noong ako ay isang assassin pa sa nakaraan. Subalit sa kasalukuyan, ang mga ito ay nagiging hadlang na lamang sa aking tunay na pag-unlad. Paalam, aking nakaraan. Ang ating bida ay formal nang isinuko ang sining ng assassin upang maging isang ganap na Demon King. Lumipat ang eksena sa teritoryo ng pangkat Heavenly Demon Divine Cult Tianzhou Branch. Sa loob ng marangyang bulwagan, isang dambuhalang figura ng isang matandang babae ang formal na sumalubong sa ating bida ng may absolute elegance. Bati ni Kum Ranhua ang matriarch ng Thousand Treasure Gold Family, isang napakalaking karangalan ang muli kayong makaharap at makasalamuha, Third Young Lord Sorayang. Hinding-hindi ko inasahan na muli tayong magkikita sa ganitong klaseng pagkakataon. Formal kong ipinaabot ang aking pagbati sa iyong malaking tagumpay. At sa sandaling yon, tiningnan ng ating bida ng may napaka-casual na oras sabay sabi, hindi naman ganoon kalaki. Malayo pa ang kailangan kong lakbayin. Sige, pumasok ka. Habang naglalakad ang ating bida patungo sa kanyang upuan sa loob ng Yanzhou branch, ang kanyang purong itim at aroganteng mga mata ay nakatitig sa matriarch. Sabi ni Sorayang sa kanyang isipan, ang nag-iisang babaeng pinuno, at hindi lamang yan, siya rin ay opisyal na isa sa 10 pinakamalakas na mandirigma sa buong Jianghu. Tiyak na mayroon siyang malalim na rason upang makipagkita sa akin, kung talagang naririto siya sa aking bakuran matapos ang buong inspection mission.
At sa sandaling yun, formal nating nakita ang isa sa mga jocks sa family na si Hong Yorin, tahimik at matigas na nakatayo sa gilid ng nakaupong si Kum Ranhwa. Napataas ang kilay ng ating Lodi sabay pakawala ng kanyang napakalupit na tanong, bakit ka sinasamahan ng hangal na iyan? Bahagyang nangingiti si Kum Ranhwa habang sumesenyas, nabalitaan ko na ang joke sa family ay tuluyan ang nasakop. Kung ganoon ang kalakaran, hindi ko naman maaaring hayaan na lamang ang aking sarili na hindi pumunta roon upang suriin ang kanilang kalagayan. Casual na sinabi ng ating bida, napakatapat mo. Sumagot si Kum Ranhwa, syempre naman. Kami ay pawang mga fellow families sa ilalim ng 7 sagradong pamilya ng buong Demon Cult. Subalit, nabalitaan ko rin na ikaw mismo ang may planong sumakop sa buong Jocks sa family. Nagulat ang dalaga. Literal na nanlaki ang mga mata ni Yorin dahil sa narinig. Napangisi ang ating bida sa loob ng kanyang isipan habang sinusuri ang bawat galaw ng matriarch, napakadirekta niya. Sumagot ang ating bida, oo, ngunit ang Sword Palace ay winasak ang Jocks sa family. Napagtanto ng ating bida sa kanyang isipan, tiyak ko. Sigurado ako na natutunan at nalaman niya mula sa aming nakaraang inspeksyon na mas pinipili ko ang mga usapan na direkta at maikli. Ito ang pambihirang conversation tactic ng isang dambuhalang merchant o mangangalakal, isang framework kung saan kaya niyang imaneho ang buong diskusyon sa paraang eksaktong babagay sa personalidad ng kanyang kaharap. Kung ganoon, magiging direkta na rin ako sa sandaling ito. Inayos ng bida natin ang kanyang pagkakaupo sabay bitiw ng isang napakabigat na tanong na yumanig sa ekonomiya ng sekta, matriarch. Formal mo na ba talagang napagpasyahan na magbigay ng financial support upang pandohan at buhayin ang buong Jocks sa family? Tumawa ng napakaganda ang reyna ng ginto, napakabilis mo talagang makatunog, young lord. Nagtanong ang ating bida na may pagtataka, bakit mo naman ginawa ang ganyang klaseng desisyon? Tiningnan ni Kum Ranhwa ang dalagang nakatayo sa kanyang gilid ng may malalim na pag-aproba, sabay latag ng totoong rason, ang dahilan, ay dahil sa batang ito, siya ay may lubos na determinasyon na muling itayo ang kanyang sariling household. Siya na ang opisyal na next in line para sa posisyon ng susunod na pinuno ng kanilang pamilya, subalit ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ay wala pa siyang kahit anong karanasan sa pamumuno ng maraming mga tao. Sinalo ng Gold family ang kawalan ng karanasan ni Yorin gamit ang kanilang walang kapantay na yaman. Uminom ng tsaa si Sorayang bago inilabas ang kanyang pinakamabigat na boses, kung ganoon, formal mo na bang kinukuha at tinatanggap ang responsibilidad para sa buong kaligtasan at kinabukasan ng Jocks sa family? Tinitigan siya ng matriarch nang may tiyak sabay bagsak ng sagot, oo, formal ko silang sasagutin. Matapos bitawan ni Kum Ranhwa ang kanyang absolute na desisyong seluhin ang pangkat ng Joksa, isang napakamaangas ng ngiti ang mabilis na similay sa mukha ng ating bida. Hatol ni Sorayang, dahil sa iyong plano, mas lalo tuloy naging interesanteng bagay ito. Formal ko naman talagang kukunin at sasakupin kung ano man ang natitira sa buong Joksa family kahit na anong mangyari. Subalit sa tingin ko, hinding-hindi na ito matatawag na mga tira-tira na lamang, kung ikaw na mismo ang formal na mag-aalaga at mag-aasikaso sa kanila. Isang absolute corporate validation mula sa ating bida. Samantala, habang nagaganap ang selyadong pulong sa loob. Sa labas ng dambuhalang pintuan, nanginginig ang wisyo ng dalawang tapat na general ng ating Lodi habang nagbabantay. Kamot-ulong tanong ng ating tapat na bodyguard, nagtataka talaga ako. Bakit kaya siya naririto sa mismong lugar na ito upang makipagkita sa ating young lord? Formal na namang natapos ang buong inspection mission, hindi ba? Sumagot si Jong Risan habang hinahaplos ang kanyang balbas ng may absolute military wisdom, sino nga ba ang nakakaalam? Subalit ang Thousand Treasure Gold family ay isang napakatanyag at lubos na kilalang pamilya, maging sa labas ng teritoryo ng ating sagradong cult. Kaya kung ang ganyang klaseng dambuhalang faction ay formal na tatayo sa ating panig, tiyak na magiging malaking tulong ito sa layunin ng ating young lord. At kung sa bagay, ang pera at finances ay lubos na kinakailangan. Kahit pa ito ay digmaan sa pagitan ng mga dambuhalang organisasyon, o labanan sa pagitan ng mga individual sa mundong ito. Walang digmaang uusad kung walang nagliliyab na ginto. Matapos ang usapan, humakbang palabas ang ating bida dala ang kanyang absolute at nanlilisik na aura. Mabilis na bumati at samalubong si Jong Risan, isang napakahusay na trabaho, my league. Napa-atras ang bida natin habang namumula ang kanyang pisngi sa tindi ng awkwardness, pinapahiya mo naman ako.
Tawagin mo na lamang akong young lord gaya ng dati. Ngunit matigas ang bungo ng matandang elite, mga boss. Yumukod ito ng mas malalim, hinding-hindi ko magagawa ang bagay na yan. Sapagkat kung ikaw ay naging Panginoon ng isang beses, ikaw ay mananatiling Panginoon habang buhay. Napasapaw na lamang sa kanyang noo sa loob ng kanyang isipan si Sorayang. Mas matigas pa pala ang determinasyon ni Risan kaysa sa tapat niyang bodyguard. Inayos ng ating bida ang kanyang tindig sabay bagsak ng blueprint ng tagumpay sa kanyang mga tauhan. Ang naging pakikipag-usap ko sa matriarch ay lubos na naging maayos. Bagamat kahit ang dambuhalang Thousand Treasure Gold family ay hindi agad na maibabalik ang Joksa family sa dati nitong kalakasan ng ganoon kabilis, subalit formal silang magbibigay ng support at pondo sa loob ng 3 taon. At dahil doon, opisyal kong kukunin at hahawakan ang 1/3 ng buong Joksa family. 1/3. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Literal na niyanig ang kanyang utak sa tindi ng narinig. Nagsalubong ang kilay ng ating lodi sabay pakawala ng kanyang galit at aroganteng boses. Gusto ko sanang kunin ang kabuuan, subalit ang 1/3 lamang ang nagawa kong mamanage at makuha sa mga sandaling ito. At ang lahat ng ito ay dahil sa mga bastadong taga Sword Palace na yan. Napapawi si Jong Risan sa tindi ng operational skill ng bida, sabay bitiw ng kanyang tanong, "Young Lord, hindi ba't tila ba ikaw ay nagiging masyadong sekim?" At sa sandaling yun, tuluyan ang nag-crash ang pasensya ng ating bida sa mga aso ng Sword Palace na sumira sa kanyang perpektong plano. Sumabat ang ating tapat na bodyguard habang nanginginig, "Young Master," sabi ng ating bida, "ang mga nakakainis na asong yan." Habang nakatayo ang ating squad sa labas, formal na nagpakawala ng isang napakabigat at nag-aalalang tanong ang ating matandang elite na si Jong Risan, "Subalit Young Lord, hahayaan na lamang ba ng ating sagradong cult na mangyari ang ganyang klaseng bagay ng ganoon-ganoon na lang?" Napakunot ang noo ng ating bida sabay pakawala ng isang counter-analysis, "Bakit naman hindi? Sa totoo lang, sa tingin ko nga ay ikaw ang mas itinuturing na mas banta para sa buong sekta kumpara sa mismong nadurog na Joksa family." Napatigil ang wisyo ng matanda, napalunok ng laway, paumanhin. "Anong ibig ninyong sabihin, Young Lord?" Inayos ng ating bida ang kanyang tindig habang pinapakita ang kanyang absolute structural perspective. Bagsak ng katotohanan ni Sorayang, "Formal mo nang napagpasyahan na magsilbi bilang ako ang iyong Panginoon. Hindi ba't ang bagay na yan ang mas malaking issue para sa buong cult? At iyan ang eksaktong dahilan kung bakit ang naging pinakamabigat na kondisyon sa aking negosasyon kasama ang matriarch ay ang katotohanang ang deal na ito ay valid lamang hanggang sa ako ay opisyal na maging ganap na successor ng buong divine cult. Isang absolute political contract breakdown. Binalatan ng ating lodi ang marahas na kalakaran kung saan walang puwang ang emosyon. Bitaw ni Sorayang ng walang preno, ang pangako na mayroon tayo kasama ang Thousand Treasure Gold family, at maging ang kasalukuyang relasyon na mayroon ka sa akin, ay kapwa mabilis na mawawala sa oras na ako ay pumalya at hindi magiging Demon Lord. Ang lahat ng relasyong ito ay hindi buo. Yan ang nais kong ipabatid sa iyong isipan. Nayanig ang buong emosyon ni Jong Risan, humakbang ito pasulong habang sumisigaw mula sa kanyang puso, "Subalit Young Lord, hinding-hindi ko napagpasyahang magsilbi sa inyo bilang aking Panginoon na may kasamang plano na mag-trador. Ang katapatan ko sa inyo ay tunay." Tiningnan siya ng ating bida gamit ang kanyang malamig na mga mata sabay pakawala ng realidad ng isang pinuno, "Napakagandang pakinggan na nais mong maging tapat sa akin hanggang sa huling sandali. Subalit sa mundong ito, iyan ay isa lamang napakagandang paraan ng pagsasabi ng linyang, sabay-sabay tayong mamatay." Literal na sinupalpal ng bida ang ideya ng blind loyalty. "Kaya naman, tulungan mo na lamang ako sa abot ng iyong makakaya. Iyong lamang ang tanging kailangan ko mula sa iyo." Napatahimik ang matanda, mga boss. Walang nagawa ang kanyang wisyo kundi tanggapin ang absolute weight ng loika ng ating lodi. Matapos mapatahimik ang patriarch, dahan-daang tumingin si Sorayang sa kanyang sariling kamao sabay bitaw ng panibagong pasabog, "Subalit, mayroon pa akong isang bagay na kailangang isagawa, upang tuluyan kong makuha ang 1/3 stakes na yan." Mabilis na natanong si Jong Risan, "Ano ang bagay na yan, Young Lord?" Dahan-daang tumingin si Sorayang sa malayo sabay bagsak ng sagot, "Mga antidote. Kailangan kong tuluyang pagalingin ang bawat isang miyembro at elite na natitira sa buong Joksa family.
Kung hindi ko mabilis na magagawa ng paraan at mawala ang epekto ng deity destruction poison sa kanilang mga ugat, hinding-hindi ko makukuha ang one-third stakes. Binalatan ng ating bida ang loika ng kanyang marahas ngunit patas na transaksyon. Sa madaling salita, kung iisipin mo, heto ay isang napakatapat para sa ating pangkat. Noong una, may plano talaga akong labanan ang head of the Joksa family para makuha ang stakes, subalit sa kasalukuyan ay wala na silang pinuno. Kung ganoon, kailangan kong kunin kung ano man ang natitira, subalit ang lahat ng natitira sa kanila ngayon ay pawang mga taong may sakit na lamang. Ano ang maaari kong gawin? Hindi ko naman sila pwedeng iwanan na lamang ng ganoon. Kailangan ko silang tuluyang pagalingin. Hindi lubos maunawaan ni Jong Rizan ang tindi ng operational scale ng ating bida, kaya formal itong nagbigay ng payo, subalit aking Panginoon, bakit hindi mo na lamang tuluyang sakuan ang buong Joksa family? Kung ang layunin mo sa mga araw na ito ay makakuha at magkaroon ng mas maraming tao sa iyong panig, bakit hindi ka na lamang humanap ng iba pang pamilya sa sekta? Sigurado ako na kahit isa man lang sa kanila ay makikipagkamay at sasama sa iyo, lalo na kung ako ang kasama mo. Ngunit mabilis na pinutol ng ating bida ang kanyang sinasabi gamit ang isang napakalamig na boses. Hindi ko na maaaring pakialaman ang iba pang pamilya sa ilalim ng 7 families kailanman. Masyado na itong mabigat. Ang usapang ito ay higit pa sa simpleng usapin ng pera at kompetisyon sa loob ng sekta. Napatahimik ang matanda, literal na naramdaman ng kanyang wisyo ang dambuhalang political wall na nakikita ng ating bida. At sa sandaling yon, isang napakamaangas ng ngiti ang pormal na similay sa mukha ng ating bida. Nagpapakawala ng isang nakalulunos na utos ang ating bida, at isa pa, mayroon akong susubukan na isang napakasayang bagay habang ginagamot ang mga tao ng Joksa. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan kong humingi sa iyo ng isang pabor, ay hindi. Inuutusan kita. Nanlisik ang mga mata ng bida sabay sigaw ng pangalan ng kanyang natatanging elite squad, inaasahan ko na ang aking mga seeking guards, ay sapat na ang naging pahinga sa mga sandaling ito. Panahon na upang sila ay gumalaw. Mabilis namang yumukod si Jong Rizan. Lumipat ang eksena sa rurok ng pinakamalaking underground information network sa buong kontinente, ang Haosek Palace. Sa loob ng madilim at marangyang bulwagan, isang dambuhalang elite messenger ang pormal na sumugod habang nanginginig ang buong bungo sa tindi ng hawak na ulat. Hindi makapaniwala ang Vice Master ng Haosek nang nabasa ang ulat, ang mga balitang ito. Totoo ba talaga ang lahat ng ito? Isang nanginginig na tugon ang binitawan ng messenger, opo. Nanlilisik ang mga mata ni Sangbek, lumalabas ang mga ugat sa kanyang bungo habang sumisigaw ng walang preno, ang Dark Trio Squad, ang Afterworld Society, at ang buong Slaughter Pavilion, ay pormal nang bumagsak at tuluyan ng naglaho. Binalatan ng kasaysayan ang tindi ng Slaughter Pavilion. Isang dambuhalang organisasyon. Ang Slaughter Pavilion ay isang kilabot at organisasyon ng mga asasin na lubos na aktibo sa timog silangang rehiyon ng buong Zhongyuan. Matagal na silang tanyag at sikat sa buong kontinente, subalit mayroong isang napakalalim na rason kung bakit sila nagawang makatapak sa rurok kung nasaan sila ngayon. Humigit kumulang isang dekada na ang nakalilipas, mayroong isang natatanging asasin na itinuturing na pinakamagaling at pinakamalakas sa buong timog. At ang mismong Slaughter Pavilion na ito, ang siyang pormal na nagpalaki, nag-alaga, at nagpataas sa pambihirang halimaw na yan. Ang tinutukoy nilang pinakamalupit na asasin isang dekada ang nakalipas ay walang iba kundi ang nakaraang buhay ng ating bida. Hindi matanggap ni Sangbek ang mabilis na pagburr sa kanyang mga tauhan. Bitaw ng Vice Master habang nanginginig ang buong kamao, kahit ang dambuhalang Slaughter Pavilion, ay nawasak at nadurog sa loob lamang ng isang gabi. Bakit? Paano nangyari ang ganitong klaseng patayan? Maaari kayang ang may gawa nito ay ang pangkat ng Beggar Sect. Pormal na nag-o-overdrive ang intelligence analysis ng Haosek. Kung mawawala ang Slaughter Pavilion, mawawala ang kanilang galamay sa timog. Sa oras na sila ay tuluyang magsara, malaki ang posibilidad na ito ay kagagawa ng mga pulubi ng Beggar Sect dahil lubos silang nagagalit sa amin. Langya. Nag-invest tayo ng 10,000 niyang ng ginto para lamang sa Slaughter Pavilion na yan, tapos maglalaho lang na parang bula sa loob ng isang gabi. At sa sandaling yun, may isang mathematical puzzle na mabilis na nag-connect sa utak ng Vice Master.
Nanlisik ang kanyang mga mata sabay sigaw ng isang marahas na utos, dalhin ninyo sa aking harapan. Kunin ninyo ang opisyal na listahan ng mga tao at mga organisasyon na formal na dumalo at nakibahagi sa King's Legacy Pursuit 2 taon na ang nakalilipas. Bilisan ninyo. Sumagot ang tauhan, Opo Vice Master. Sa paglipas ng ilang sandali, formal na inilapag ang mga dokumento. Binuklat ni Sangbek ang listahan habang bumabagsak ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Sinasabi ko na nga ba? Eksakto sa aking mga hinala, ang 3 organisasyon na ito na nawasak lang kagabi, ay pawang mga naging bahagi at lumahok sa King's Legacy Pursuit noon. At sa sandaling yun, ang pambihirang katotohanan ng nakaraang digmaan ay tuluyan ng sumabog. Ang King's Legacy Pursuit, isang madugo at nakalulunos na labanan na formal na naganap habang hinahabol ang isang hari. At ang haring yun, ay walang iba kundi ang tanyag at kinatatakutang Assassin King, ang nag-iisang pinakamalupit at pinakamabangis na mandirigma sa buong mundo noong panahong iyon. Tuluyan ang nag-o-overdrive ang imahinasyon at wisyo ni Vice Master Sangbek habang hawak ang listahan ng King's Legacy Pursuit. Ang historical records ng ating bida, isang nakalulunos na paghabol sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Sinasabi sa mga tala na halos 700 eksperto ang formal na namatay sa kamay ng tanyag na Assassin King. Nanginginig ang buong katawan ni Sangbek habang ginagawa ang mathematical analysis ng kamatayan. Kung nagawa niyang pumatay ng 700 tao sa loob ng 7 araw na yun, ibig sabihin, pumapatay siya ng 100 tao araw-araw. At ginawa niya ang mga bagay na yan habang siya ay tumatakas. Ang insidenteng yun ang formal na nagpatunay kung gaano katindi at kahalimo ang isang expert martial artist sa mundong ito. Patuloy ang analysis ni Sangbek para sa mga organisasyong naging bahagi ng insidente ay mabilis na nabura ngayon. Maaari kayang ang Righteous Heavenly Alliance at ang Steel Blood Fortress ang nasa likod nito upang patahimikin ang mga saksi. Subalit napakatagal na nung mangyari ito. Wala itong saysay. At higit sa lahat, ang impluwensya ng demonic cult ay lubos na napakalakas sa timog, masyadong mahirap magpadala ng puwersa roon. At dito na bumagsak ang pinakamalapit na hula na nagpapatayo ng balahibo. Mas lohikal na isipin, at mas makatwiran kung ipagpapalagay, na ang Assassin King ay nabuhay na muli at kasalukuyan naghihiganti. Bago pa man makahinga si Sangbek, ang pinto ay mabilis na bumukas sa tindi ng takot ng kanyang tauhan, Vice Master. Isang panibagong mahalagang balita na naman ang formal na pumasok. Sumigaw ang Vice Master sa gulat, ano na naman yan? Napatitig si Sangbek sa hawak na papel habang lumuluha ang kanyang utak sa tindi ng ulat, totoo ba ito? Isang demonyo? Ang ibig sabihin ba nito? Ang may gawa ng pagkawasak sa 3 pangkat, ay kagagawa ng demonic cult. At sa sandaling yun, isang napakamaangas na boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa bintana ng silid. Dahan-daang lumingon si Sangbek, at doon nakita niya ang ating bida, si Sorayang, na casual na nakaupo sa bintana habang nakatunganga sa kanila. Sabi ng ating bida, upang maging mas tumpak, ang lahat ng ito, ay kagagawan ko. Inamin ng ating bida sa harap ng Vice Master. Tumingin ang ating bida sa paligid ng marangyang palasyo habang binabasag ang selyo ng seguridad ng Hausek. Bitaw ni Sorayang, alam ko naman na mabilis na papasok ang balita sa Hausek. Inakala ko noong una na ang inyong pangunahing headquarters ay nakatago lamang sa ilang madidilim na eskinita o sa mga simpleng pampublikong merkado sa kung saan. Hinding-hindi ko talaga inaasahan, na ang inyong headquarters ay nakatayo pala sa gitna ng isang napakalaking lambak na gaya nito. Masyado nyo namang ginawang marangya ang inyong mga sarili. Humakbang pababa ang ating bida sabay bagsak ng kanyang absolute imperial mandate, kayong mga aso ng underworld, kailangan nyong makipagtrabaho sa akin sa isang bagay. Isang nanginginig na tinig ang mabilis na sumigaw sa tindi ng kaba, sino ka ba talaga? Napatitig si Sangbek habang pinagpapawisan ang buong mukha, ikaw ba ay nagmula sa tanyag na Great Mountains? Ang tinutukoy niyang dambuhalang bundok ay ang mismong pinakabuod na kuta ng Heavenly Demon Divine Cult. Isang napakamaangas na ngiti ang isinalubong ng ating bida, oho, naisip at nahulaan mo ng tama. Napalunok si Sangbek, pakiusap ihayag mo ang iyong totoong pagkakakilanlan. Ibinaba ng ating bida ang kanyang presensya sabay bitiw ng kanyang pangalan, Sorayang.
Napatigil ang utak ng vice leader ng house sect habang mabilis na nag-o-overdrive ang kanyang memorya, Sorayang. Mayroon bang nilalang na nagngangalang Sorayang sa loob ng buong demonic cult? Ngunit sa isang iglap, nang maalala niya kung sinong halimaw ang may hawak ng pangalang ito, mabilis na lumuwa ang kanyang mga mata sa tindi ng absolute terror. Marahas siyang yumuko, ako, si Sangbek, ang vice leader ng house sect, ay pormal nang nagbibigay galang at bumabati sa third young lord ng divine cult. Napataas ang kilay ng ating bida habang bumabagsak ang panloob na monologue sa kanyang isip, ang mga pangalan ng mga disipulo ng Demon Lord ay bihira sa buong Miriam. Subalit ang isang ito, alam niya kung sino talaga ako. Tingnan mo nga naman yan. Sabi muli ng ating bida sa kanyang isip ng may admiration, gaya nga ng inaasahan mula sa pangalawa sa kapangyarihan ng house sect, isang pangkat na kilalang humahawak ng lahat ng impormasyon sa buong Miriam kasabay ng tanyag na beggar sect. Walang kahit anong takot si Sorayang kahit pa napapalibutan siya ng mga espiya. Lumakad ang ating Lodi patungo sa pinakagitna, umupo siya sa upuan ng pinuno sabay patong ng kanyang mga paa sa ibabaw ng mesa sa harap mismo ng mukha ng vice leader. Bitaw ng ating bida ng napakalamig, hindi naman tayo ganoon kalapit upang magsalubong at magpalitan ng isang tasa ng tsaa ng magkasama. Kaya naman, didiretso na ako sa pinakabuod ng aking punto. Ikaw ay malapit at may koneksyon sa Steel Blood Fortress, tama ako rito, hindi ba? Kung sa bagay, ang inyong mga ugat ay mula sa unorthodox faction, at sa palagay ko, na malapit ka rin sa kilabot na Slaughter Pavilion. Literal na binalatan ng bida ang buong dark history ng house sect sa isang pangungusap. Nanginginig ang buong sistema ni Sangbek habang sumisigaw ang takot sa kanyang isip, kahit gaano pa man magpumiglas at lumaban ang buong house sect, hinding-hindi kami magiging katapat para sa dambuhalang kapangyarihan ng Heavenly Demon Divine Cult. Kung sakaling magkamali ako sa pag-uusap na ito na ang magiging opisyal na katapusan ng buong sect. At sa sandaling yun, ibinabana ng ating bida ang kanyang marahas na demand. Tinitigan niya si Sangbek habang nakapatong ang paa sa mesa, sabay bitiw ng utos, hindi ako naparito upang gipitin ang iyong pangkat. Kaya naman pakalmayin mo ang iyong wisyo. Ang tanging nais ko lang na gawin mo, ay hanapin mo para sa akin ang isang nilalang na nakapag-master ng sining ng lason, sa hanay ng mga matataas na executives ng kilabot na Sichuan-Tang clan. Ang pinakamalapit na eksperto ng lason na naririto sa ating kasalukuyang lokasyon. Matapos iutos ang paghahanap sa Poison Master ng Sichuan, pormal nang gumuho ang kulay sa mukha ng pinuno ng kadiliman. Nauutal at nanginginig na sumagot si Sangbek, ang ibig mo bang sabihin, ay ang tanyag at kinatatakutang Tang clan. Walang preno, walang kurap, isang mabigat na bag ng purong salapi ang mabilis na inihagis ng ating bida sa sahig. Pinasiklab ni Sorayang ang kanyang absolute sovereign sabay bitiw ng napakabangis na linya, heto ang iyong paunang bayad. Sa oras na magawa mo ang gawain ito ng maayos, gagantimpalaan at bibigyan kita ng mas marangyang reward. Mayroon kang 5 araw. Ano? Nakakaramdam ka ba ng pag-aalinlangan sa iyong sariling kakayahan? Napalunok si Sangbek, tumingin sa bag ng pera subalit dahan-daang yumukod ng may kaba. Hindi naman ito imposible, young lord? Subalit ako ay humihingi ng paumanhin, hindi ko maaaring tanggapin ang alok na ito. Mayroong ilang mga dambuhalang organisasyon sa buong kontinente kung saan hinding-hindi namin pinapakialaman, at ang Sichuan-Tang clan ay isa sa mga pangkat na yon. Hinding-hindi pa namin kailanman ibinenta ang kanilang impormasyon hanggang sa mga sandaling ito. Nanatiling malamig ang titig ng ating bida, tinatanggihan mo ito. Gayong ito ay isang napakalaking salapi. Gumuho ang panloob na sistema ng vice leader ng house sect habang sumisigaw ang takot sa kanyang isip, ang buong house sect ay mawawala na sa mismong sandali na lumabas at mabatid ng Jianghu na ibinenta namin ang impormasyon ng Tang clan sa mismong demonic cult. Sa ilang mga aspeto at regards, ang Tang clan ay kilala sa pagiging mas malupit, mas marahas, at mas determinado kaysa sa kahit anong pangkat ng demonic cult. Natawa ng bahagya ang ating maangas na bida sabay binweltahan ang kanilang political status, takot ka ba sa ganti ng Tang clan? Mukha nga, kung ganoon, mukhang hindi naman pala kayo pinoprotektahan ng Steel Blood Fortress na ipinagmamalaki nyo. Mabilis na sumalungat si Sangbek habang pinagpapawisan, kami ay. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, pinutol na ito ni Sorayang. Binalatan ng ating bida ang kanilang pride ng walang kahit kaunting preno, oo?
Tinatawag niyo yang training, subalit alam ko ang katotohanan, na kayong lahat ay itinuturi lamang bilang mga utusan. Napakamot sa ulo ang ating bida sabay bitaw ng salita, nararamdaman ko na napakaraming mga bagong tao ang ipinapasok ko sa aking panig kamakailan, subalit ang bagay na pinakamalaki kong kakulangan, ay ang kapangyarihan ng impormasyon. Maaaring hindi ito mahalaga sa loob ng cult, subalit upang maging mas aktibo at malaya ako sa labas, nararamdaman ko na ang kawalan ng sapat na impormasyon ay magiging lubhang isang malaking hadlang sa aking panig. At doon mabilis na nagbaba ng isang imperial offer ang ating bida. Tinitigan niya si Sangbek at sinabi, sisiguraduhin ko, na puprotektahan ko kayo mula sa kahit anong kaaway, kahit pa ang mga kaaway na yon, ay mas malakas pa sa aking kasalukuyang lakas. Magtrabaho ka sa akin. Isang alok na kayang magpabago sa kapalaran ng buong Hausek. Nanginginig ang buong katawan ni Sangbek habang nakayuko sa sahig. Ramdam niya ang naglalakihang bundok ng cult sa kanyang likod at ang kamandag ng Sichuan sa kanyang harap. Ipinikit ng vice leader ang kanyang mga mata habang pinipili ang tradisyonal na kaligtasan, sabay bitiw ng pinakamabigat na linya. Ako ay humihingi ng paumanhin, Young Lord. Tinanggihan ni Sangbek ang diretsyong alok ng ating bida dahil sa tindi ng psychological trauma at takot sa kapangyarihan ng Sichuan Tang clan. Matapos marinig ang tapat ngunit matigas na pagtanggi ni Sangbek, mabilis na nainis ang ating bida na parang bata, napakatigas ng bungo ng bastardong ito. Ayaw mong tanggapin ang aking request, at ayaw mo ring magtrabaho sa ilalim ko. Napakahirap mong pakitunguhan. Yumukod si Sangbek habang pinagpapawisan, hindi ko po kayo maaaring pagsinungalingan nang dahil lamang sa ikaw ay isang kagalang-galang na panauhin mula sa sagradong Great Mountains, Young Lord. Pakiusap, lubos ko pong hinihingi ang inyong pag-unawa. Subalit sa kanyang isip, napangiti ang ating nag-iisang bida habang sinusuri ang katatagan ng matanda, hindi na masama ang isang ito. Biglang nagbago ang atmosfera ng ating bida, mukhang wala na nga akong iba pang pagpipilian kung ganoon, subalit nais ko pa rin na makuha ang impormasyon tungkol sa Tang clan, at nga pala, mayroon akong dala na isang regalo na tiyak na magugustuhan ninyong mga taga-Hausek. Nagtaka ang vice leader ng Hausek habang nanginginig ang mga labi, isang regalo. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay, gamit ang kanyang absolute na kontrol sa hangin, formal na pinalutang ng bida ang mga libro ng transaksyon sabay bagsak nito sa mesa sa harap ng matanda. Bitaw ni Sorayang nang may napakamalamig na tono. Yan ay ang opisyal na listahan ng mga transaksyon na nakuha ko mula sa Slaughter Pavilion. At ang inyong house sect ay kasama at nakasulat din sa loob ng dokumentong yan. Isang intelligence organization na nakikipagtulungan sa isang assassin organization para sa isang madilim na eskema. Well, hindi naman ako ganoon ka-curious sa inyong ginagawa. Subalit nararamdaman ko na napakaraming mga tao mula sa Righteous Heavenly Alliance ang tiyak na magiging interesado rito. Nagpatuloy ang ating bida habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Alam mo naman kung gaano ka-creative ang utak ng mga ipinagmamalaking Righteous Heavenly Alliance na yun. Tama ako, hindi ba? Hindi mo ba naiisip? Nagagawa sila ng paraan upang mabilis na putulin ang inyong buhay at wasakin ang house sect sa oras na matuklasan nila ang katotohanan ito. Napamura sa isip si Sangbek, anak ng hayop na ito. Napagtanto niya na ang ating bida ay hindi lang basta malakas ang sining, kundi may kakayahan din pabagsakin ang house sect gamit ang isang pirasong papel. Bumanat ang ating bida ng isang imposibleng palugit. Bibigyan kita ngayon ng 4 na araw sa halip na 5 gaya ng unang plano, mas mabuting bilisan ninyo ang pagkilos, o ang listahang ito ay lilipad diretso sa kamay ng Righteous Heavenly Alliance. Walang takas ang Hausek. Lumipat ang eksena sa pinakabuod ng kapangyarihan, Heavenly Demon Divine Cult Jokse Family. Sa loob ng marangyang bulwagan ng pangkat, formal nang nakatayo ang magiting na si Kum Ranhua habang hawak ang kanyang noo sa tindi ng absolute na pagkagulat at stress sa mga ginawa ng ating Lodi. Tinitigan ni Kum Ranhua ang ating bida sabay bigay linaw sa operasyon nito sa labas. Ang ibig mong sabihin, pinabagsak mo ang 3 assassin organizations sa Timog. At pagkatapos, ay nagbabaka ng mga request sa natitira pang 3 organisasyon upang harangin ang buong entryway patungo sa Sichuan, at bantaan ang buong Hausek, sabay kidnap sa nilalang na ito. Ang buong Sichuan ay literal na binalot ng ating bida sa isang dambuhalang blockade gamit ang mga assassin at impormasyon, sabay kidnap pa sa isang target.
Humarap ang ating bida sabay bitiw ng linya habang napaubo ng may arogansya, tama ka. Ahem. Sa loob ng nagliliyab na bulwagan ng joke sa family, tuluyang nang napahawak sa kanyang ulo si Com Ranhua habang nanginginig ang kanyang buong wisyo sa tindi ng krimen ng ating bida. Sabi niya sa kanyang isip nang may gulat, ang nilalang ba na ito ay tunay na disipulo ng ating Demon Lord. Mas mukha at kumikilos pa siya bilang isang baliw na aso. Humarap si Com Ranhua habang pinipilit pakalmayan ng kanyang boses, Young Lord, lubos ko namang nauunawaan na pinili at tinahak mo ang isang marahas na ruta na magbibigay sa iyo ng pinakamaikli at pinakamabilis na panahon upang makita ang resulta. Ngingisi-ngisi ang ating maangas na bida, salamat sa iyong papuri. Ginawang papuri ang sermon, mga boss. Lalong nagpanik ang pinuno ng Treasure Gold family sabay hampas ng katotohanan, subalit ang taong kinidnap at dinala mo rito, ay hindi lang basta isang ordinaryong miyembro ng Tang Clan. Siya ang mismong kilabot na Poison Dragon Pavilion Master. Nanlisik ang mga mata ng ating bida, sabay bitiw ng isang loika, hindi ba't mas maganda ang bagay na yan? Ipinagpapalagay ko na ang isang nilalang na katulad niya ay tiyak na nakakaalam at may absolute knowledge kung paano lilikha ng antidote para sa deity destruction poison. Dito na ibinaba ni Com Ranhua ang pinakamabigat na koneksyon ng kanilang kinidnap na tao. Sumigaw siya ng may takot, ang Poison Dragon Pavilion Master ay ang mismong kapatid ng kasalukuyang patriarch ng buong Sichuan Tang Clan. Napatigil ng bahagya ang ating bida, ngunit mabilis din napalitan ng isang napakamalamig na aura ang kanyang buong mukha. Tinitigan niya si Com Ranhua, masyado kang nag-aalala sa mga kahihinatnan ng kidnapang na ito, subalit tuluyan mong nakakalimutan ang pinakamahalagang parte. Ang Tang Clan ay isang pangkat kung saan mayroon tayong napakalalim na puot. Binalatan ng bida ang buong kasalanan ng mga bastardo ng Lason, na sila ang mga hayop na nag-abot ng kamandag sa mga bastardo ng Sword Palace, na siyang nagbunga ng dambuhalang pinsala para sa ating panig. Sila ang pormal na nagsimula ng labanang ito. Ipinamukha ng ating bida ang kaibahan ng kanyang sining sa sining ng mundo. Nanlisik ang kanyang mga mata habang binibigkas ang pinakamalupit na manifesto sa kasaysayan ng cult, ang mga bastardo ng Tang Clan ay mayroong isang tanyag na moto na tumatakbo sa ganitong linya, na suklian ng doble ang pabor, at suklian ng 10 beses ang bawat kasalanan. Subalit ako ay lubos na iba. Maaaring magkulang ako sa pagbabalik ng pabor, subalit kung sakaling may nilalang na gumawa sa akin ng masama, kailangan ko yung suklian ng 20 beses upang tuluyan ko itong mapagtagumpayan. 10 beses sa Tang Clan, 20 beses sa ating bida. Walang preno ang puot. At sa sandaling yun, tuluyan ang pinaluhod ng ating bida ang natitirang pride ng matriarch, nang may absolute tyrannical dominance, hindi pa magiging sapat, kahit patadtarin at putulin ang kanyang mga kamay at paa at ipakain ang mga ito sa mga ligaw na aso. At sa kabila ng lahat ng katotohanang yun, ikaw ay nanginginig at nag-aalala pa rin sa mga kahihinatnan. Bumagsak ang huling hatol ng bida na nagpatahimik sa silid, ang matakot sa ganyang bagay, ay hindi isang isyu na dapat inaalala ng isang opisyal na pinuno ng isa sa 7 families ng ating sagradong divine cult. Habang nakatitig ang lahat sa nakalulunos na presensya ng ating bida, tuluyan ng niyanig ang puso at wisyo ng magiting na si Com Ranhua. Bagsak ng panloob na monologue ng matriarch, ang lalaking ito, napakatatag at napakatapang niya. Siya ay mas matigas at mas matapang kaysa sa kahit anong miyembro ng cult na nakasalamuha ko sa aking buong buhay. At sa parehong pagkakataon, ang kanyang mindset at takbo ng utak, ay 100% nakapako sa pinakabuod na ideals ng ating sagradong divine cult. At habang nag-o-overdrive ang utak ni Ranhua, boom! Nanlilisik ang mga mata ng ating bida habang tinatapakan ang ulo ng nakagapos na Poison Dragon Pavilion Master. Bitaw ni Sorayang nang may absolute pressure, ang lakas ng loob mo na titigan ako ng ganyan. Napayuko si Com Ranhua habang tuluyang nagigising ang kanyang dugong demonyo sa tindi ng ipinamalas ng ating bida. Sabi niya muli sa kanyang isip, tunay nga. Hindi katangian o ugali ng isang tunay na miyembro ng divine cult ang umupo lamang ng tahimik at hindi magiganti matapos gawa ng masama. Humarap si Ranhua sa ating maangas na bida sabay yuko ng kanyang ulo, ako pala ang siyang nakalimot sa totoong batas ng ating sagradong divine cult. Ako ay lubos na humihingi ng paumanhin, Young Lord. Sumagot ang ating bida, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin.
Kung ano ang ating gagawin mula sa mga sandaling ito. Iyon ang siyang tunay na mahalaga. Mabilis na ibinalik ni Com Ranhwa ang kanyang tactical focus sa tauhan ng Tang Clan, kung ganoon, ang pinakamalaking problema natin sa kasalukuyan, ay kung paano natin siya mapapagsalita kung ano ang ating kailangan. Bumanat ang ating bida ng isang nakakalokong solusyon na parang walang kabog-abog, ang kailangan lang natin, ay bugbugin at tuluyan siyang durugin. Napanganganang bahagya si Ranhwa sa tindi ng simpleng utak ni Sorayang, kaya naman mabilis niyang ipinaliwanag ang biological trait ng kalaban, Young Lord, alam mo naman kung paano kumilos at kung anong klaseng halimaw ang mga taga-Tang Clan, sila ay nagtataglay ng napakatigas at napakatapang na kalooban. Karamihan sa mga ordinaryong forma ng torture ay hinding-hindi makakapagbukas ng kanilang mga bibig. Tumingin ang ating bida sa Poison Dragon gamit ang kanyang nanlilisik na mga mata sabay pakawala ng pinakamaangas na interogasyon, kung ganoon, mukhang kailangan ko na namang maging lubos na katakot-takot sa aking mga torture methods. Hindi naman sa nagyayabang ako, subalit hindi pa ako kailanman nakakakita ng kahit sinong nilalang sa mundong ito na kayang makatagal. At sa sandaling yun, pormal nang lumipas ang oras. Bumukas ang eksena na kung saan ang ating bida ay pormal nang lumabas mula sa piitan ng may hawak ng isang duguang papel. Inabot niya ito diretso sa kamay ng nagulat at tulalang si Com Ranhwa sabay bitaw ng linya, heto na. Ito ang opisyal na formula kung paano lumikha at gagawin ang antidote na lunas para sa deity destruction poison. Pinatili ko siyang buhay kung sakaling kailanganin pa natin siya sa hinaharap, subalit tinitiyak ko sa iyo, na ang nakasulat dyan ay purong katotohanan. Napa-oo agad ang kapatid ng patriarch. Walang nagawa ang Poison Dragon sa tindi ng torture ng ating bida. Hawak-hawak ang papel na naglalaman ng lunas para sa deity destruction poison, tuluyan nang napatulala ang magiting na si Com Ranhwa. Napatingin siya sa ating bida sabay bitiw ng nanginginig na tanong, paano mo nagawa ang bagay na yan? Bagsak ang pinakamalupit at pinakamalalim na panloob na monologue ni Com Ranhwa habang sinusuri ang buong pagkatao ng ating Lodi. Hindi ko na siya kayang hulaan sa kahit anong paraan. At hindi ito dahil sa nakalulunos at illogical na bilis ng kanyang paglakas, o dahil sa kanyang pambihirang abilidad na torturin ang iba, kundi dahil sa kalmado na hinding-hindi mo maiisip o makikita mula sa isang batang katulad niya. Nanlaki ang mga mata ng matriarch habang tinatamaan ng absolute realization, ang tindi ng kanyang aura. Tila ba mayroong isang matandang veterano ng Jianghu ang sumapi sa loob ng kanyang batang katawan. Literal na natumbok ni Ranhwa ang katotohanan. Ang hindi niya alam, ang kaharap niya ay isang nagbalik na supreme peak mula sa impyerno ng kanyang nakaraang buhay. Sa gitna ng katahimikan, pormal nang pumasok ang ating nag-iisang tapat na bodyguard dala ang kanyang ulat. Yumukod si Dong Pil ng may absolute loyalty, young master, nilinis at tinanggal ko na ang lahat ng kalawang mula sa mga sandata ng mga martial artists ng Joksa family. Napaka-casual na tumango ang ating bida, magaling ang iyong ginawa. Nagtaka si Com Ranhwa habang pabalik-balik ang tingin sa dalawa, ang kalawang. Bakit niyo ginawa? Sagot ng ating bida, ang ating mga mandirigma ay napilitang manatili sa bed rest ng matagal na panahon dahil sa tindi ng lason. Kahit na pormal na nilang mabawi ang kanilang inner energy, magiging mahirap pa rin para sa kanila ang kumilos gaya ng dati, subalit kung magpapasimula silang magsanay gamit ang mas maayos na sandata, tiyak na mas gagaan ang kanilang pakiramdam at mas mabilis silang makare-recover. Napakamot sa kanyang ulo ang ating bida habang pinalalabas ang kanyang aroganteng boses upang itago ang kanyang totoong intensyon. Sabi ni Sorayang, ang mga taong yan ay lubos na nangangailangan ng napakaraming pag-aalaga at atensyon. Kunwaring naiinis pero literal na inihanda na ng bida natin ang lahat para sa mabilis na pagbangon ng hukbo ng Joksa. Wika muli ng monologue ni Ranhwa habang nakangiti. Siya ay tunay na misteryoso, sa ilang mga sandali ay napakarahas niya kung kumilos, subalit kung minsan naman, siya ay umaasal at nagpapakita ng katangian ng isang tunay at marangal na righteous orthodox martial artist. Humarap ang matriarch ng may purong pasasalamat, maraming salamat sa lahat ng iyong ginawa, young lord. Mabilis na umiwas ng tingin ng ating Lodi habang pinapagana ang kanyang business defense mechanism. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat kong gawin upang makuha ang aking share at stake sa tagumpay na ito. Kung hindi dahil doon, anong dahilan ko upang magpagod na gawin ang lahat ng ito? At sa sandaling yun, pormal nang binweltahan ng matriarch ang arogansya ng ating bida. Nginisihan siya ni Com Ranhwa sabay bitaw ng kanyang loika.
Ang mga sinasabi mo sa mga sandaling ito, ay lubos na salungat sa mga binitawan mong salita kanina, Young Lord. Ikaw mismo ang siyang nagpapakawala ng isang sermon sa akin tungkol sa diwa ng pagganti. Matagal-tagal na rin ang huli akong makatanggap ng isang napakagiting at enlightening lecture na katulad niyan. Nabisto ang ating bida. Napalingon si Sorayang habang formal na nag-o-overheat ang kanyang wisyo sa tindi ng hiya. Nauutal na sumagot ang ating Lodi habang pilit na nag-aahem, ganoon ba? Ako ay formal lamang na nagpapakawala ng mga salita. Huwag mo na lamang itong isipin. Goodness. Tinitigan siya ng matriarch ng may mapang asar ng ngiti, sabay pakawala ng linya, Young Lord? Ikaw ba ay nahihiya? Matapos bitawan ni Kum Ranhwa ang tanong kung nahihiya ba siya, mabilis na napa-address ang ating bida habang namumula ang kanyang wisyo sa tindi ng hiya. Depensa ni Sorayang ng may pasigaw at aroganteng boses, nahihiya. Ako. At bakit naman ako mahihiya? Nginisihan siya ni Kum Ranhwa, narinig ko kasi na marami kang naranasang hindi maganda sa kamay ng Jok sa family noon, subalit sa kabila ng lahat ng iyon, kasalukuyan mo pa rin silang tinutulungan. Mabilis na humarap ang ating maangas na bida sabay pagwasto sa naratibo gamit ang kanyang mutual exploitation principles, hindi ko sila tinutulungan. Ginagamit ko lang sila para sa aking sariling kapakanan. Kung sa bagay, naging kapaki-pakinabang din naman sila sa akin sa huli. Tumango si Ranhwa ng may mapang asar na mukha, kung yan ang sabi mo, Young Lord. Sumagot si Sorayang, seryoso ako? Pilit na pinaninindigan ng ating bida ang kanyang sarili. Tugon ni Kum Ranhwa, oh my. Bakit ka ba masyadong nagiging defensive ngayon, Young Lord? Muling sumagot si Sorayang, hindi ako nagiging defa. Na-stuck ang lalamunan ng ating bida, mga boss. Literal na naputol ang kanyang linya dahil alam niyang huling-huli na siya sa kanyang sariling defensive mechanism. Napabuntong hininga na lang si Sorayang. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, dahan-daang seryosong tumingin ang bida natin sa matriarch ng pangkat, sabay bitiw ng isang napakagiting at napaka-eleganteng linya. Napakaraming mga bagay at kaganapan ang nangyari sa lugar na ito, subalit naging masaya rin ako nang dahil sa iyo. Napatigil ang puso ni Ranhwa. Dahan-daang yumukod ang matriarch ng may respeto, huwag mong sabihin ang ganyang bagay, ako ang siyang tunay na nakakuha ng benepisyo mula sa iyong walang kapantay na kabutihang loob. Isang sagradong pagkilala mula sa pinuno ng pangkat. Inayos ng bida ang kanyang porma ng pamamaalam, pumunta ka at bisitahin mo ako kung sakaling mapadpad ka sa mismong teritoryo ng Divine Cult, titiyakin ko na itatrato at ililibre kita sa isang masarap na pagkain. Napangiti ng malawak si Kum Ranhwa sa tindi ng temptation, napakaganda at nakatutokso naman ang alok na yan. Sige, gagawa ako ng oras upang bisitahin ka roon minsan. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin, formal nang naglakad palabas ang ating bida kasama ang kanyang tapat na bodyguard, na nag-iwan ng isang nagliliyab na legacy sa buong Jok sa family. Napatitig si Kum Ranhwa sa pintuan habang bumabagsak ang huli at napakalalim niyang monologue, goodness. Sa tindi ng kanyang ginawa at sa lalim ng kanyang disposisyon, literal na ginawa niyang napakahirap tukuyin, kung sino ba talaga ang tunay na orthodox faction at kung sino ang nag-iisang demonic cult sa buong kasong ito. Lumipat ang eksena sa pinakabuod ng mundong ito, ang naglalakihang pader at nagliliyab na bulwagan ng demonic cult. Sa loob, ang mga tauhan at mga elite martial artists ay kasalukuyang nagpapakawala ng mga chismis. Narinig mo na ba ang pinakabagong balita? Ang Third Young Lord ay opisyal nang nakabalik sekta. Oo, 3 buwan na ang nakalilipas. Mula nang formal siyang umalis upang isagawa ang kanyang utos, hindi ba? Narinig ko mula sa mga nakasaksi na ang kanyang ginawang inspection mission ay naging lubhang kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa mga ulat, literal niyang tinuruan ng matinding leksyon at pinaluhod ang mga patriarchs na naglakas loob na sumalungat sa kanya. Umaalingaw ang mga magiting na ginawa ni Sorayang sa buong base. At sa sandaling yun, tuluyan ang gumuho ang pag-aalinlangan ng buong Divine Cult sa kakayahan ng ating bida. Sumigaw ang natitira pang mga elite. Mukhang ipinamalas at ipinakita niya sa mga 7 families ang tunay na dignidad at kapangyarihan ng Divine Cult. Kahit anong anggulo mo tingnan, kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Hindi ba't siya ang pinakaunang nilalang matapos ang First Young Lord, na nakagawa ng napaka-perpekto sa mga direktang utos ng ating Demon Lord?
Patuloy na nagpapakawala ng tsismis ang mga tauhan. Bitaw ng isang miyembro, sa totoo lang, hindi ba kayo nakararamdam ng kaunting awa para sa iba pang mga disipulo? Anong ibig mong sabihin? Alam naman nating lahat na ang First Young Lord ay laging nangingibabaw sa lahat ng bagay. Subalit bukod sa kanya, mayroon pa bang ibang disipulo bukod sa Third Young Lord ang nakagawa ng ganyang katinding impresyon sa buong kasaysayan? Napapanik ang kanyang kasama sabay patihil sa sinasabi nito, mag-ingat ka nga sa iyong sinasabi. Hinding-hindi ka dapat naglalakad sa paligid habang nagsasabi ng mga ganyang klaseng mapanganib na salita. Ngunit tuluyan ng uminit ang dila ng tauhan. Bumanat ito ng isang nakakalokong katotohanan. Ano, kung sa usapan lang din naman, ang Second Young Lord nga ay hinding-hindi pa kailanman nakatanggap ng kahit isang direktang utos mula sa ating Demon Lord upang humawak ng sarili niyang responsibilidad. Literal na hinubaran ang reputasyon ng ikalawang Young Lord sa gitna ng daan. Marahas na sumabat ang mas matandang tauhan habang nanginginig ang buong katawan sa takot, kailangan mo nang tumahimik at ihinto ang katarantaduhang yan. Kung magpapatuloy ka sa ganyang gawi, tiyak na mamamatay ka bago pa man dumating ang iyong nakatakdang kamatayan. Natawa ng nakalulunos ang aroganteng tauhan habang pinapakita ang tunay na baluktot na ideolohiya ng sekta, hinding-hindi naman magiging totoo sa mithiin ng ating demonic cult kung ako ay mamamatay na lamang dahil sa katandaan, hindi ba? Ang mamatay sa isang marahas na paraan, ang siyang pinakamaganda para sa isang demonic martial artist. Ihinto mo na ang walang kwentang usapan na yan. Tara na at maghanap ng makakain. Malapit na akong mamatay sa gutom. Hoy, hintayin mo ako. Subalit habang naglalakad palayo ang tatlong tauhan ng may tawa. Sa likod ng dambuhalang pader ng eskinita, mabilis na lumabas ang nanlilisik na presensya. Isang tapat na tauhan ang pormal na nakarinig sa bawat detalye ng usapan. Gumuho ang kanyang wisyo sa tindi ng puot, ang mga bastardong yan. Naglakas loob silang magsalita ng masama laban sa iyong dakilang pangalan, Young Lord. Kailangan kong habulin ang mga hayop na yon upang diretsyong pilipitin ang kanilang mga bibig. At sa sandaling yon, isang napakamalamig at napaka-eleganteng tinig ang mabilis na pumigil sa sumugod na tauhan. Isang figura na nagtataglay ng absolute authority ang nagsalita, tumigil ka. Ang pormal na nagpakita ay walang iba kundi ang mismong ikalawang Young Lord ng buong divine cult si Guan Pyong. Tinitigan niya ang kanyang tauhan sabay bitaw ng napakalupit na linya. Mayroon pa bang pangangailangan upang mag-react at patulan mo ang bawat salita na binibitiwan ng mga walang kwentang tao? Hindi man lang natitinag ang kanyang wisyo sa tindi ng panggagasgas ng mga tauhan sa kanyang pangalan. At sa sandaling yon, tuluyan ang ipinamalas ng ikalawang Young Lord ang lalim ng kanyang politikal na pananaw. Lumakad siya habang pinipigilan ang kanyang inis, mayroong mga nilalang sa loob ng ating sagradong cult na magsalita ng masama hindi lamang laban sa aking pangalan, kundi maging sa unang Young Lord, at maging sa mismong kagalang-galang nating Demon Lord. Kung ganoon ang kalakaran, may intensyon ka ba na isa-isang hanapin ang bawat isa sa kanila upang tuluyan silang patayin? Napatahimik ang tauhan sabay yuko ng kanyang ulo sa tindi ng karunungan ng kanyang pinuno. Subalit habang nakatingin sa malayo si Guan Pyong, dahan-daang nagbago ang kulay ng kanyang mga mata habang bumabagsak ang pinakamalupit na monologue. Halos lahat ng tao sa buong sekta ay walang ibang pinag-uusapan kundi ang pangalan ni Sorayang sa mga araw na ito. Dahan-daang pinalipas ng ikalawang Young Lord ang galit ng kanyang tauhan sa pamamagitan ng isang napakalalim na kasabihan, sinasabi ng mga tao, na hindi kailanman itinuturing na isang krimen ang magsalita ng masama kahit palaban sa mismong emperor. Kung gagawin mo ito na wala sila. Yumukod ang kanyang sundalo habang nanginginig ang buong bungo, ako ay lubos na humihingi ng paumanhin, Young Lord. Hinayaan ko lamang na lamunin ng aking mga emosyon ang aking buong wisyo. Tumingin si Guan Pyong sa dambuhala at marangyang istruktura sa kanyang harapan habang bumabagsak ang pinakamalupit na panloob na monologue ng isang naghahangad ng trono. Napakahalaga na kilalanin mo ang iyong sariling kakayahan, gaya ng tindi ng pagkilala at pag-alam mo sa lakas ng iyong kaaway. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng isang taon, pormal akong nakatapak muli sa sagradong Demon God's Palace para sa mismong layuning iyan. Huwag na muna nating isipin ang pangalan ni Sorayang, bagamat ang dambuhalang Demon God's Palace na ito, hindi man ito marangya o nakasisilaw, subalit ito ay makisig, dakila, at tahimik. Ito ang perpektong klase ng gusali na angkop para sa isang totoong Diyos.
Nakakamangha ito kahit ilang beses ko na itong nakita. Lubos ko itong nagugustuhan. At ang manirahan sa loob ng bulwagang ito habang nakatingin sa ibaba ng buong daigdig. Inayos ni Guan Pyong ang kanyang marangyang kasuutan, humakbang sa harap ng mga bantay ng palasyo, sabay bitiw ng kanyang imperial na utos, ipaalam ninyo sa kagalang-galang na Demon Lord, na ako ay humihiling na makita at makaharap siya sa mga sandaling ito. Subalit walang nagbukas ng tarangkahan, mabilis na hinarang ng mga elite guards ang daan gamit ang kanilang mga naglalakihang sandata sabay yuko ng may lamig. Kami ay lubos na humihingi ng paumanhin, ikalawang Young Lord. Subalit ang sinumang bisita ay hindi pinahihintulutan sa araw na ito. Napakunot ang noo ni Guan Pyong, mayroon bang bagay na nangyari? At sa sandaling yon, binitawan ng gwardya ang pinakamalupit na linya ng nagpagulat sa Second Young Lord, ang Third Young Lord, at ang ating dakilang Demon Lord, ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang private meeting sa loob ng bulwagan. Isang dambuhalang sampal sa mukha ng ikalawang Young Lord. Sa sandaling marinig ang pangalan ng ating Lodi, tuluyan ang nag-crack ang pader ng kanyang absolute calmness. Nanlisik ang mga mata ng ikalawang Young Lord, nanginginig ang kanyang buong kamao habang pinipigilan ang kanyang sarili, sabay bitaw ng pangalan sa kanyang isip, Sorayang. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.